Hi guys, friends, kabarkads, mga kabarangay, classmate and to all my relatives. Welcome po muli sa ating Lolong Pinoy Channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. At mga alalahanin na maaring nagpapahirap sa atin. Pasensya na po kung hindi ko na po mababanggit ang mga pangalan ng mga tumulong at sumuporta sa ating Lolong Pinoy Channel. Sa dami po kasi ng talagang nagpakita ng pagmamalasakit sa ating YouTube channel, hayaan po sana ninyo akong masuklian ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng aking mga handog na video na inaasahan ko po na inyong mapagtsatsagaan. Bilang pasimula, narito po ang ating episode number 11. Lolong Pinoy goes to Superstore in Calgary. So, just have fun lang. Hi mga Dabarkads. Ngayon ay napaka-init na sikat ng araw at nais ko kayo ay maisama sa ating pamamasyal. Nandito ako ngayon sa harapan ng Canadian Superstore. Kaya itutol ko kayo kung ano ang ating maaring makikita dito sa loob. Para sa ganoon para na rin kayong nakarating dito sa Calgary, Alberta, Canada. So mapapansin nyo dito napakalawak ng espasyo ng kanilang parking lot. At habang kami ay papalapit dito sa pintuan, nakikita natin na madalang ang tao, no? Marahil dahil na rin sa COVID cases, marami din kasi ang tinawaan ng COVID dito, bagamat hindi masyadong reported dito sa aming lugar. Number 1 po kasi ngayon dito yung Ontario at saka yung sa may bandang doon sa ngayon makikita po natin dito sa mga sako na ito yung mga fertile na lupa na bibili nila para maitanim kasi siya nabanggit ng aking misis na gusto na ron niyang paghiwa-hiwalayin yung mga halaman na kanyang naipunda para sa ganoon mas lalong dumami kasi pagka winter time ito yung panahon ng pagtatanim ng mga halaman kasi alam niyo naman guys, napakahaba ng winter. So, walang halaman na matitirang buhay lalo na kung ito ay nasa labas. Pero sa amin, ipinapasok namin yung mga halaman dahil nasa paso. Kaya, nais namin maparamihan para sa ganon, mapanatili na mayroong halaman sa loob ng bahay. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Papasok na tayo sa loob ng tindahan at makikita ninyo dito sa bungad, napakarami ditong mga tindang halaman na yan. No? Yung mga halaman na yan kasi alam nila pag ganitong panahon ng taniman at paggagaya o paghahanda, pagpapaganda ng harapan ng kanilang mga bahay. Kasi dahil sa puro yelo yan, hindi naman nabubuhay sa yelo. Isipin nyo guys, yung winter, almost 7 to 8 months minsan umaabot. Huwag ka sumagot! Hindi kita kinakausap! Kaya kung mapapansin ninyo, April na, umuulan pa rin ng snow. Bagamat madalang na, hindi nakatulad ng winter time. Kasi nasa summertime na tayo, springtime pala. Dito ngayon tayo sa bungad at makikita natin kung ano-ano yung mga nakadisplay sa kanila. At sorry guys, hindi ko pwedeng kunan ng video yung mga pangalan ng produkto since na hindi naman tayo nag-a-advertise. Tayo ay narito lang para mag-window shopping at maisama kayo sa aking pamamasyal dito sa loob ng Superstore. Ayan, dito tayo sa fruit section. Makikita nyo kung gaano kalawak yung kanilang fruit section dito. Ngayon, ang isang dahilan kung bakit napakarami yan, ang totoo, dito sa Canada, wala silang plantation ng mga yan. Halos lahat yan ay mga imported. Kung minsan, nanggagaling yan sa Mexico, sa China, sa Thailand, sa Japan. Talagang wala silang vegetation dito. Kasi unang-una,
ang kanilang main crop ay canola oil at saka trigo. Ayan, makikita ninyo yung mga gulay. Ay, yung mga gulay na yan, mga imported din yan. Dahil nga, katulad yan, paano ka makapagtatanim ng gulay kung panahon ng winter? O, di ba katatapos ng halos ng winter pero napakaraming tindang gulay kasi mga imported yan. Yan ang source of food na masasabi sa inyo na dito karamihan ng mga pagkain gulay na yan mahal. Kasi nga hindi own product yan ng Canada. Yan ay mga imported products. At number 1 talaga na nagpapadala dito, Mexico, Taiwan at saka China. Kaya yung cargo train na binabanggit ko sa inyo guys, napakahaba nun kasi talagang halos international na bagahe yung mga nandoon. Madaldal ko. Ngayon, ano yung makikita ninyong pagkakaiba dito sa loob ng superstore doon sa mga supermarket na pinupuntahan natin? Ano mapapansin nyo? Diba? Mapapansin nyo dito napakalawak, ano? At maliban doon, sa napakalawak mamaya makikita ninyo na iba yung ways of living nila dahil yung mga pagkain na makikita natin, ibang-iba sa ginagawa ng mga Pinoy. Ayan, makikita natin sa bandang dulo, isusum ko, kasi kung lalakarin ko yan, medyo malayo-layo at mauubusan ako ng oras. Maaring ang aking anak at saka yung manugang makatapos sa kanilang pabibili, di ba iiwan ako? Kaya ang ginagawa ko, sinusum ko na lang, ayan, makikita nyo yung mga pagkain na yan nilalagay lang sa oven, pagkain na, hindi sila kailangan magluto. Kaya karamihan ng pagkain nila dito, di oven. Ito naman yung mga appliances na maliliit na makikita natin dito. At katulad nga ng nasabi ko, hindi ko napupuntahan yung dulo. Isusum ko na lang para at least makita niyo yung lawak. Since nakita niyo kung ano nasa dulo, babalik na ako na hindi ko siya nilalakad. Para sa ganoon naman ay hindi rin ako mapagod. Kasi alam niyo naman ako malakas akong hingalin pagka naglalakad, lalo na kung may hawak na camera. Siyempre nakapokus tayo sa mga dadaanan natin. Ngayon, dahil sa nabanggit ko kanina na hindi ko naman kailangang ipakita yung mga brand yan, ipakikita ko na lang sa inyo yung sinasabi kong pagkakaiba. Kilala kong kaliskis mo, Brown. Dito kasi sa Canada, karamihan dito, puro frozen food ang makikita ninyo. Napakaraming pagpipilian ng frozen food. Ayan, katulad yan. Paglubig dyan sa bandang kanan na yan, pagka pumunta ka sa bandang kaliwa, ganun din. Puro frozen food. Talagang yun ang lifestyle dito dahil sa ang lagi nilang gamit, oven. Papainitin lang nila yung iba dyan at kung minsan yung hilig naman din nila yung mag-ihaw. Ayan, yung mga produkto makikita natin, mostly puro mga frozen food. Ngayon, habang naglalakad tayo, sana ay ma-enjoy na rin kayo. At kung mapapansin ninyo, lalagyan ko na lang ito ng dubbing ng aking pagsasalita kasi mayroong background music. Yung background music po, pagka nadinig ng YouTube o nakita, nako, copyright tayo, mawawala na naman yung ating video, hindi natin magagamit. Ganun sila kahigpit. Ngayon ito, nais kong ipakita sa inyo itong mga lobster at saka mga crab o mga alimango. Ayan, lobster yan. Napakalalaki, buhay yan. Bibili mo sila ng buhay at talagang matatakam ka rin naman. Nasamig ko ako. Kaya lang, itong si Lolong Pinoy, wala namang pambili, hanggang tingin lang. Although minsan, nakakatikim din kami pagka yung anak ko ay natakam din na mamili. Pero kadalasan kasi, mahilig silang magpunta doon sa Korean food. Sa Juje restaurant. Kaya yung mahilig sila sa sa mga Korean foods. Kaya yung aking apo, yan, hilig niya kumain ng kimchi rice. Kayo po ba ay gumagawa ng kimchi rice? Next time, ipakikita namin sa inyo yung paraan ng pagluluto ng kimchi rice. Ngayon, nakita na natin itong crab. Ayan, gumagalaw pa, buhay yan, nabibilin mo. At talagang sabi nga, yung iba, kahit na may pambili, ayaw na rin bibili.
Kasi malakas sa kolesterol. Kasi sabi nila pag nagkakain ka niyan, hindi ka natatanda. Pampabata raw yan kasi hindi mo na abutin tumanda pa dahil sa taas ng kolesterol mo. Hindi totoo yan. Ngayon ito naman, tignan natin katulad ng nabanggit ko, napakarami. Puro frozen food dyan na pagpipilian mo. Iba't ibang brand dyan, iba't iba ang pinanggalingan. Ngayon, itong malalaki na ito, hindi po chicken yan. Turkey. Kasi sila dito, yun yung parang favorite food nila. Gustong-gusto nila yan. Sa atin, yan yung pabo. Alam nyo naman sa Pilipinas, madalang at mahal ang pabo. Kaya tayo nagtsatsaga doon sa lechon manok. Diba? Ayan, napakaraming brand na pwede mong pagpilian. Yung mga hindi mo kilalang bansa kung minsan, pag binasa mo kung saan gawa yan, magugulat ka sa dami. Kasi nga, open sila sa market dito. Talagang napakahigpit nila din lalo na sa quality. Alam niyo po ba dito, kapag ang isang tindahan, nahulihan nila, na-expired yung parinda, isinasara nila yung tindahan, guys. Ganun sila kahigpit. At para sa kaalaman din ng marami, napakataas ng tax dito. Kaya ang quality ng serbisyo ng gobyerno maganda. Walang-wala yung tax na binabayaran natin dyan sa Pinas. Pero isipin mo, mga Pinoy, bareklamo. Nagbibiro lang ako. Pagka-tax na pinag-uusapan. Pero naghahanap sila ng magandang serbisyo ng gobyerno. So mahirap, nakikita natin pagka nandun kayo sa malalaking bansa, tulad ng Amerika at Canada, talagang grabe ang tax. Pero makikita mo ang serbisyo, grabe rin. Kasi kung minsan hindi rin naman natin masisi ang mga Pilipino, iniisip nila kung tataas ang tax at hindi daw masusuklian ng magandang serbisyo, yun ang pinangihinayangan nila. Inaamin ko na. Pero kung makikita nila na walang pagkukunan ng gobyerno kundi yung tax, kaya sa mga malalaking bansa, magandang serbisyo nila, isipin mo guys, dito pag bumili ka, lalo na kung equipment, kailangan ikuha pa ng insurance yun. So, natatagdagan yung binayaran mo doon sa equipment na binili mo dahil may insurance at yung tax malaki din. Kaya hindi ganun kadali ang mamuhay sa mga gantong uri ng bansa. Malaki ang sweldo mo, malaki din ang gastos. Naalala ko tuloy nung ako ay nasa Saudi dahil nag-Saudi rin po ako Dahil nakita ko noon yung mga kakilala ko sa Saudi pag uwi ng Pilipinas, kapag umuwi sila, naku, asaya. Bigay dito, bigay doon, blow out dito, blow out doon. Sabi nga nila, inom dito, inom doon. Talagang napakasaya na parang hindi daw uubos ang pera. Kaya maging si Lolong Pinoy, nag-try na mag-abroad. Napunta rin ako ng Jeddah. Pero nung ako'y nasa Jeddah na, doon ko nakita yung realidad. Hindi pala ganun kaganda. Kasi nung panahon na ako'y mapunta doon, mga 1980, mga 2020, mga 20s na, yung sweldo mababa na, hindi na katulad nung araw, nung mga 1980s, napakalalaki na sweldo nila. Dumating ako doon 1998, medyo mababa na yung swelduhan. Pero ganito yung nakita ko doon, guys. Mga kasama nating mga OFW, kapag sila ay nagbakasyon sa Pilipinas, naku, tuwang-tuwa yung kanilang kamag-anak, mga kapitbahay, mga dabarkads. Kasi, inom dito, inom doon, blow out dito, blow out doon. Pero in reality pala, hindi nila namamalayan na kapag itong mga OFW na pagkatapos magbakasyon sa Pilipinas, pagbalik nila sa kanilang trabaho, lalo na kung taga rito sa Saudi, kuminsan, halos 2 to 3 months hindi nakapagpapadala sa kanilang pamilya. Alam niyo yun, guys? Alam niyo ba kung bakit? Kasi habang sila ay nandito sa Pilipinas, nagbabakasyon, siyempre expenses yan, wala naman silang income pagka nakabakasyon. So pagbalik nila sa kanilang trabaho, lalo na dito nga sa Saudi, magbabayad ng utang yan. Karamihan, inutang nila yung kanilang mga ginamit na panggastos habang sila ay nandoon sa Pilipinas. Oo, kasi dito sa abroad, minsan yung mga dabarkats na OFW, pag kinix mo yan, sasabihin,
Guys, medyo nagkipit ako eh. Pahiramin muna ako ng ganito para hindi ako mapahiya. Alam niyo, Pilipino, mahiyain eh. Ayaw masasabi walang pera eh. Lalo na pagkagali sa abroad. Ayun, ganun ang nangyayari. Kaya pagbalik nila sa abroad, kung minsan nagsasuffer yung kanilang pamilya. Bakit? Eh kasi nga hindi makapagpadala ng maayos dahil kailangan sila magbayad doon sa mga kaibigan nila na inutangan nila. So, ikinuwento ko yan guys para sa ganoon, huwag tayo mag-i-expect masyado doon sa mga kapatid natin o sa mga kasama natin na nagtatrabaho sa abroad. Tama, OFW, eh kaya nagtatrabaho yan para makaipon eh. Pero at the same time, habang sila ay nagtatrabaho, makikita ninyo, kaya pinakita ko itong video na ito. Maraming pagkain, maraming bagay na pwede mong bilhin para gamitin pasalubong. Ang isang teknik ng mga OFW para sila ay makapagdala ng kasiyahan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapitbahay. Every payday, meron silang kahon. Ito na yung aking anak at saka yung manugang, hindi pa sila tapos. So pwede pa tayo mag-ikot. So, babalikan ko lang yung sinasabi ko na every month, meron silang kahon. Iniipon nila dun sa kahon yung kanilang naiipon na gagamitin pang pasalubong. At kadalasan, alam niyo ang ugali ng mga Pinoy, nag-iintay ng sales. O, totoo yun guys. Pagka, nakatutok yan sa mga sales. Ngayon, pagka nakita na may sales yung baro, may sales yung sapatos, may sales yung kung ano, bibili yan. Hindi para sa kanila, para dun sa iniisip nila na matutuwa pag dinala nila yung kanilang pasalubong. Ayan o, makikita ninyo itong naka-blue na sis lady na yan. Pinay yan eh, Pinay. So makikita natin dito sa loob ng Canada, napakaraming Pilipino. Actually, 1/3 ng population ng Canada, ang sabi nila Pilipino. Number 1 ang Chinese, sunod ang India. Kaya talagang very popular ang mga Pinoy dito. Lalo na pagdating sa trabaho. Ang mga Pinoy yung sariling diskarte. Kapag sila inutusan, kahit mahirap yan, nakagagawa ng diskarte para matapos yung trabaho. Yun ang isang magandang qualification ng mga Pinoy. Ngayon, habang tayo ay namamasyal, sana ay na-enjoy din, na-appreciate sana ng mga kasama natin, ng mga double cards na hindi makalabas, hindi makapamasyal. Lalong-lalo na yung mga senior at yung mga bata na hindi rin pwedeng lumabas, bawal eh. At dito makikita ninyo na kapag pumasok kayo sa mga establishment, hindi pwede na hindi ka nakamas. Number 1 requirement yung mask basta papasok ka sa isang establishment. Ngayon, kung sakali man na wala kang dalang mask at nalimutan mo, bigla kang pumasok, meron sasalubong sa iyo at aabutan ka ng mask. Makonsiderasyon sila guys. Hindi katulad dito, pag hindi ka nakamas, papagalitan ka at kung ano-ano sasabihan. Dito hindi. Alam nila na, alam mo na bawal, pero maaring ang iniisip nila, nalimutan mo o nailaglag mo. So, pagpasok mo, aabutan ka nila ng mask para sa ganoon, uniform, lahat nakamas sa loob ng establishment. O, narito makikita nyo dito, halimbawa, yung mga alak na nais nating pasalubong, yung mga mumurahin lang naman. Kasi yung mga mamahaling alak, hindi dito natin makikita yun. Kasi tindahan ito eh. At least ito, makikita ninyo mga guys na ganito ang loob. Malawak at mapapansin din ninyo siguro dahil sa COVID cases, madalang yung namimili. Hindi mo na kailangan yung social distancing eh. Bakit? Eh kasi nga madalang yung namimili. O marahil natapat kami na hindi payday. Kaya go on lang tayo, ikit-ikit lang habang ako ay nagkukwento sa inyo. At sa ganoon naman, kahit wala kayong kasama sa bahay, siguro kung maridinig yung nagkukwento ako, para na lang tayo magkaharap. At nililibang ko kayo at nalilibang nyo rin ako dahil sa alam kong may nanonood sa akin. Masakit kasi kung nagsasalita ka nang walang nanonood at walang nakikinig. Pero ako very positive na merong manonood at merong makikinig. Alam nyo kung bakit? Eh, mahal na mahal ako ng mga apo ko eh. Yung mga apo ko sigurado manonood yan. Kaya kahit na walang makinig, walang manood, okay lang kasi yung apo ko tsak may manonood. Yun yung aking mga loyal fans na taga-suporta ni Lolong Pinoy. Lolong Pinoy! Lolong Pinoy! Lolong
Actually, kaya akong nga ginawa itong vlog na to para sa kanila eh. Gusto ko ma-enjoy sila, masabi nila na, oh, yung mga hindi pa nakarating doon sa lugar na yon, makita nila, ay ganun pala ang itsura ng supermarket doon sa lugar ni Papa Lolo. Papa Lolo tawag nila sa akin eh. Ay ngayon, eto, medyo ikit-ikit lang tayo habang may time. At yan yung counter. Pagdating sa counter, makikita natin medyo may traffic na kasi kailangan ang social distancing. Hindi pwedeng yung dikit-dikit. May mga, ano yan, may mga marker. So, ikit tayo. Dito naman sa ibang ruta. So guys, ayan, ipinakikita ko lang dito sa portion na to na kung gaano kalawak yung loob ng supermarket. O, di ba? Makikita natin yung pagkakaiba. Talagang malawak ito at napakarami mong pagpipilian kasi yung mga paninda nila dito, dahil katulad nga ng nasabi ko, wala silang, ang local product kasi nila, katulad ng nabanggit ko kanina, yung trigo at saka yung canola oil. Eh, alam naman ninyo kung gaano kamahal yung canola oil. At yun, dahil sa haba nga ng winter, baiksi lang yung summertime. Kaya ang mga magsasaka dito, pagka summertime, talagang hindi nila iubos yung kanilang panahon. At malulula kayo guys, ang bawat magsasaka dito, ang kanilang kinataniman ay hindi basta-basta lupa yun ha. Talagang hacienda. Sa akin, hacienda na. Kasi mostly, ang pinakamababang lupa na pag-aari ng isang magsasaka dito, 700 hectares. Pinakamababa yun. Mostly, ang kanilang lupa na sinasaka ay 100 plus hectares. Isipin nyo guys, ang laki nun. O, kung sa Pilipinas, iisipin natin, paano nila gagawin yun? Ilang magsasaka ang kailangan nila. So guys, hindi nila kailangan yun. Kasi dito, puro high-tech ang gamit nila. Yung mga bulldozer, mga truck, malalaki yan. At ganun din naman, pagka sila ay nagsasaboy ng pananim, guys, hindi mano-mano yun. Aeroplano ginagamit nila. Inilalaglag nila sa aeroplano yung bide. Isipin nyo kung gaano kalaking ano yun, na o gaano kalawak para mag-aeroplano ka, para magsaboy lang ng tanim. O, di ba? Kaya talagang iba. Ngayon, pagkatapos na sila magtanim, siyempre hintayin nila ng mag-ani. Pagdating ng anihan, mga bandang October yan, o before October, kailangan makaani na sila kasi papasok na yung winter time. Ngayon, pag nag-winter na, nakaani na sila, nakapagbenta na sila, karamihan ng farmers dito guys, hindi nag-stay sa Canada. Karamihan ng farmers dito mayayaman. At sila, bumabalik sa Mexico. Sa Mexico sila nag-stay, doon meron silang business. So, ibig sabihin, pagka mag-uubos na sila ng pera, aalis ng bansa yan. Kasi, ano gagawin mo nga naman pagka winter time? Ito, binalikan ko lang yung lobster at itong crab eh. Kasi, baka ako gusto nyo masipat uli kung gaano kalalaki sila. At gusto kong ipakita sa inyo na talagang buhay. Diba? Kasi kung basta ikukwento ko lang yan, kukunan ko ng litrato, hindi nyo mapipil yung feeling na ganito pala kalaki at talagang maganda palang mamasyal. Sa mga darating na araw, sabi sa akin ng aking anak, puntahan daw namin yung Peace Bridge. Yung Peace Bridge, isang historical place yan dito sa Calgary, Canada. At pupuntahan din namin yan. Dahil total umaaraw na naman ngayon, yun ay nandoon yung Calgary Park, yung sa lugar na yun. Sa gabi daw yun eh, pagka napunta ka ng gabi, parang luneta, yung meron siyang ilaw na nag-iiba-iba kulay. Ano, parang park siya talaga na para kang namamasyal na nanonood ng mga ilaw o mga pailaw. Sana makarating tayo gabi. Pero hopefully kahit pa paano, kung hindi man gabi, kung araw man, basta pag nakarating ako doon guys, itutur ko kayo katulad ng ginawa ko dito, ipakikita ko kung ano yung mga bagay na magandang makita at yung mga site, di ba? Kasi naalala ko yung aking friends, itong si Rowie, si Nutella, si Sweet Myla, at yung bagong kaibigan namin, itong si FJ's channel, ano. Ipinakikita ko sa kanila na
habang ako'y namamasyal, iniisip ko na sana makita nila ito para sa ganun naman, makita nila na hindi ko sila iniiwan. O, di ba? Hanggang Canada, dinadala ko sila, pinapakita ko sa kanila kung ano yung maaring makita. At sa ganun naman, para ko lang silang kinukwentuhan, live, virtual kwento, di ba? Kasi wala naman tayong pwedeng gawin, kundi ganito lang. Ayan o, napakalawak talaga. Kaya lang siyempre, sa pag-ikot-ikot ko, dahil sa hindi naman marami yung bibili ng aking anak at ng aking manugang, baka mamaya makatapos sila habang ako'y nag-iikot-ikot pa. Kaya ang ginagawa ko, hinahanap-hanap ko yun sila paminsan-minsan para alam ko kung tapos na o hindi. Pero sa pagkakataon ito guys, parang hindi na maganda yung tempo. Parang kinakailangan kong pumunta sa washroom. So maghahanap ako, nung mga time na ito, maghahanap na ako ng washroom. Hindi ako, dinab ko na lang itong portion na ito kasi merong tinatawag na yung background music. Yung nabanggit ko kanina, yung background music kasi pag nadinig ng YouTube yan, maka-copyright. Kaya kailangan i-silent mo yun, ipapaanom i-silent. Para ma-silent mo yun, babaklasin mo yung kanta at idadab mo na lang o kaya papalitan mo yung tunog. Kaya ganun ang kailangan na pag-i-edit kasi di ba yung iba naman dahil sa hindi marunong mag-edit, ang ginagawa nila, sinasilent na lang nila. Kaya yung vlog nila silent, pero ayokong gawin yung ganun kasi parang walang effort eh. Baka sabihin nila na isinakay ko sila sa bangka, pagkatapos pinabayaan ko na sila. Hindi ganun si Lolong Pinoy. Pag pinasakay ko kayo sa bangka, kasama niyo ako sa bangka. Diba? Na sabay-sabay tayo na papalaot. Ibig sabihin, hindi ko kayo iwan para hindi naman kayo mabitin sa kung ano yung gusto kong ma-express sa inyo. Ano, diba? Kita nyo, hindi pwedeng ikwento ng larawan yan eh. Pero dahil may video, gumagalaw yung video, parang kayo na mismo yung naglalakad sa gitna ng aisle na ito. Diba? Dito, makikita ninyo, talagang maski si Mr. Clean, sikat na sikat pala dito. Ang haba ng pacing, ang haba ng display ni Mr. Clean dito. Isang bagay ang masasabi natin na may mga Philippine product din ang nakapapasok dito. Hindi nga lang katulad ng nasa Asian store. Kasi meron tinatawag na TNT, Asian store yun eh. Lahat ng mga pagkain Asian, Pilipino, Hapon, Korea, China, basta lahat ng nasa Asian country, nandun yung pagkain. Makakapamili ka. Hindi katulad dito. Wala kang makukuhang tuyok. Walang dilis. O, di ba? Doon kumpleto, pati malunggay, lahat makabibili mo na para ka lang nagpunta sa palengke. Pero dito wala yun. Kasi hindi sila kumakain ng mga ganun guys. Itong mga puti. Kaya ganyan yung kanilang paraan na makikita. So ito na, nakita ko na yung washroom. At pagka ako'y nakalapit na, medyo i-off ko lang sandali yung camera. At baka may makita kayong hindi maganda. So, i-off ko lang muna. Bubuksan ko pagkatapos na ako. Ito na guys. Aras na ako. Papakita ko yung other side ng mga prutas. Para makita rin ninyo yung napakaraming pagpipilian pagdating sa prutas. Kasi dito halos minsan, mahilig din sila sa diet. Minsan pagka tanghalian, hindi na sila kumakain eh. Yan lang kinakain nila o kaya yung mga salad-salad. Pero pagdating ng gabi, mahilig sila sa mga burger. Yan, ang malakas sa kanila yan. Ang Asian Bengo, kung gusto niyo ng melon, meron din. O, di ba? Kung minsan, kung titignan natin, kahit saang lugar sa daigdig ka pumunta, nandoon yung mga Filipino trees na makikita natin. O, ayan o, yung mga naka-plastic na mansanas. Kasi dito, bro, guys, talagang napakahigpit nila dito. Pagka nakita nilang expired, o kaya may diferensya, kahit katitin lang, itatapon nila yan. Ano sa atin, hindi. Pagka basta may diferensya, basta mabibili pa, hindi benta yan. Dito hindi. Dahil kung ayaw mo masara yung tindahan mo, kailangan sumunod ka. Kaya napakataas ng kanilang standard pagdating sa pagkain.
Kaya yung mga Filipino product natin, kapag nakakarating dito, minsan naiiba yung ingredients, no? Hinahanap, chinecheck nila yung ingredients. Ito naman yung mga condiments, so napakita nyo, napakaraming pagpipilian kasi halos lahat ng bansa merong iba't ibang ingredients na paborito yan eh. O dito makikita yon. Meron sila niyan na mapagpipilian. Kaya lang sabi ko nga, hindi natin inihaharap kung anong brand yan. Pero magugulat ka dahil sa dami ng brand na mababasa mo pag binasa mo yung kanila kung saan gawa, magugulat ka. Kasi may mga bansa na hindi mo kilala na meron palang ganung bansa. Dahil nga doon sa kanilang brand. O dito tayo sa dry section, ano? Makikita natin na yung mga hanger, kung ano-anong pwedeng pagpilian na gamit sa bahay. So, itakikita ko sa inyo sa ating paglalakad, almost ilang minuto na tayong naglalakad, ano? Naisipin ninyo sa paglalakad lang natin dito sa loob ng superstore. Naka-almost magte-30 minutes na tayo. Makakalahating oras na. O, di kalahating oras din ako daldal sa inyo guys para sa ganun. Huwag kayong lumitiw. Makita ninyo yung aking kwento at kung ano yung aking ipinakikita. Kasi isipin nyo na lang, nakasama ko kayong namamasyal at habang kayo namamasyal, kinukwento ko sa inyo yung mga bagay na ating dinadaanan. Ganyan ang gagawin ko sa mga ibang pagkakataon na sa lahat ng pupuntahan ko, makakaasa kayo na ibibidyo natin ng maayos at ikukwento ko ng maayos para sa ganoon, kahit na sabihin natin na yung mga kasama natin na nasa loob lang ng bahay na hindi na makalabas, ay ma-enjoy din. At parang sila ay namamasyal din habang sila ay nanonood sa sa loob ng kanilang mga bahay, hindi po ba? Kasi mas exciting at mas enjoy kung tayo ay relax lang sa ating bahay. Kasi kung tayo ay magbumukmuk lang, dahil sa wala tayong kasama, baka kung ano pa maisip natin, siyempre malungkot. So guys, ito na, tapos na tayo siguro dahil nakita ko na sila na nandito na sila sa check-out counter. Makita nila ako at makita ko naman din sila. At parang nasilip ko na sila na nakapila na dun sa counter. Kaya habang ako ay nag-iintay na sila ay makatapos sa kanilang pagbabayad, nais ko rin na mabanggit sa inyo guys na maraming salamat na ako ay sinamahan yung muli sa aking paglalakbay sa loob ng superstore dito sa Calgary, Alberta, Canada. Yan, nag-check out na sila. At siyempre pa, ang susunod yan, yung pagbabayad na ng kanilang mga pinabili. Habang ako naman ay talagang nagpapasalamat na patuloy kayong sumusubaybay at ang tagumpay ng Lolong Pinoy Channel ay wala po sa akin. Nasa inyo po yan kasi kayo ang nagpapalakas ng loob at kayo ang aking inspirasyon para patuloy na gumawa ng mga bidyong tulad nito. Mga video na sisikapin natin na mailayo sa isipan ang masamang gawain, lalong-lalo na po yung ating mga kabataan. Para kung kayo man ay nanonood kasama ang inyong mga apo na katulad ko, eh safe na safe, hindi po ba? So, just relax and just have fun. Bye!